Nagkulong muli si Reyna Michelle sa madilim na silid dahil sa pagtanggi mula sa magandang inaalok ni Raya sa pakikipagkooperasyon sa kanya para mabawi ang Terraveda. Habang mahimbing na natutulog sa sahig, nagising bigla si Reyna Michelle sa isang ingay na nanggagaling sa patak ng ugat ng mandragora kung saan napaupo agad siya sa takot nang magmula dito ay muli siyang pinahirapan ng mga guni-guni ng kanyang mahal sa buhay. Maya't maya ay natigil ang mga ilusyon na nakikita ni Reyna Michelle nang dalawin siya ni Raya at inaanyayahan siyang kumain kasama niya. Napaatras ng gapang si Reyna Michelle sa takot kay Raya. "Oh, bakit parang nilalayuan mo na ako? Akala ko ba gusto mong kumain kasama ako?" Nagsimulang maglakad si Raya habang umiikot naman si Reyna Michelle sa isang haligi at nagtago. Sumilip si Reyna Michelle at bumungad ang nakangiting mukha ni Raya. Umiwas agad si Reyna Michelle kung saan nabubunggo niya ang mga ugat ng mandragora. Patuloy pa rin na lumapit sa kanya si Raya. Sinusubukan siyang tukusin ngunit hindi nagpadaig si Reyna Michelle. Bagkus gumawa siya ng paraan para lumayo sa kanya si Raya. Itinataboy niya ito gamit ang matalim na pagtingin, subalit baliwala lang ito kay Raya. "Halika, dapat kang kumain o ikaw ay manghihina. Ikaw rin, baka bangkay ka ng datnan dito ni Jericho." Inabot ng nakangiting si Raya ang kamay nito sa Reyna, pero agad na hinila ni Reyna Michelle ang kamay niya palayo dito. "Bakit ka ba natatakot sa akin?" Kinuha muli ni Raya ang kamay niya at hinimas ito ng marahan. Inalok siya ng mga bagay at sinabi na kahit anong gusto niya ay makukuha niya. Sinusubukan din nitong ipaalala kay Reyna Michelle na minsan silang naging magkaibigan. Ngunit nilabanan siya ni Reyna Michelle at pinigilan ang kanyang sarili sa mga panunukso at pangaakit ng mata ni Raya. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko si Raya at patuloy nitong inaakit si Reyna Michelle. Muli, nagawang agawin ng isang kamay ng Reyna pagkatapos ay sinubukan niya itong linlangin gamit ang mga salitang may kasamang orasyon. Pinasok niya ang kailaliman ng isip ng Reyna at kanya itong minanipula sa pamamagitan ng pagsira sa imahe ng kanyang asawang si Haring Jericho. "Ang lamig ng mga kamay mo. Hayaan mong painitin natin to mula sa inihanda ko sa'yo. May mainit na sabaw doon na niluto ko para sa'yo. Kalimutan mo na si Jericho. Kahit anong gusto mo'y makukuha mo. Ibibigay ko yun sa'yo. Basta magsabi ka lang." Seryosong wika ni Raya. "Bakit mo ba to ginagawa?" tanong ni Reyna Michelle. "Dahil magkaibigan tayo. Lagi tayong..." Natigilan si Raya. "Pabayaan mo na ako!" sigaw ni Reyna Michelle. "Michelle!" sambit ni Raya at lumapit pa ito. "Anong gagawin mo sa akin?" Lumayo si Reyna Michelle. "Ano ka ba? Tinutulungan lang kita. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo." Napahinto muli sa pagsasalita si Raya. "Wala akong gusto sa'yo!" singhal ni Reyna Michelle. "Sige, kung magbago isip mo, sabihin mo lang sa akin. Tandaan mo, ako lang ang karamay mo rito. Wala nang iba kundi ako lang." Umalis na si Raya ng silid sabay nilakang pinto. Naiwang mag-isa si Reyna Michelle sa madilim na kwarto. Matapos balutin ng kadiliman ng lahat, ay nagsimula ulit siyang makarinig ng mga sigaw at hiyawan sa paligid niya. Iba't ibang boses ang naririnig niya. May tumatawa, umiiyak at ang iba naman ay tila nagdurusa. Ngunit karamihan rito ay mga taghoy ng bata na animoy nang gagaling sa malalim na hukay. Napatakip ng kanyang mga tenga si Reyna Michelle na nanginginig na sa takot mula nang maiwang mag-isa sa sariling paghihirap habang nagpapatuloy ang mga guni-guni at tuluyang napahiga sa sahig. Umiiyak hanggang sa siya ay dalawin ng antok. Dito ay mas lalo siyang nahintakutan dahil nakikita niya sa loob ng panaginip ang mga batang pinapahirapan ng isang matandang hukluban na dating nagmamay-ari ng toring ito.
Nagising na umiiyak si Reyna Michelle ngunit sinalubong siya ng hiyawan ng mga babaeng animoy nililitsyon ng buhay. Halos hindi na makayanan ni Reyna Michelle ang nararanasang hirap. Naisip niyang tumayo ngunit may nakaharang na isang anino sa may pintuan. Gumalaw ito at nagsimulang mabuo ng isang hugis ni Mang Rigor. Ngumiti ito tsaka nagsimulang mag-alay ng kamay sa kanya. Ngunit naisip agad ni Reyna Michelle, isa na naman itong ilusyon ng ugat ng mandragora. Dahil dito, nagtatakbo siya para magtago sa sulok. Sinubukan niyang iwasan ang doppelganger ni Mang Rigor, ngunit sinundan siya nito habang nakangiti na tila ba gustong makipaglaro sa kanya. Sumilip si Reyna Michelle pero mas lalo siyang nahintakutan nang magsimulang mabaluktot ang leeg ng matanda. Pagkatapos ay unti-unting naghihiwalay ang ilalim na bahagi ng kanyang panga sa muka. Napasigaw ng malakas si Michelle at napahandusay sa sobrang takot. Napangiti lang si Raya nang mauliniga ng mahabang sigaw mula kay Reyna Michelle. Nasa loob siya ng dining area at kumakain ng mag-isa. Nagpatuloy din siya sa pagkain matapos tumigil sa kakasigaw si Reyna Michelle nang mahimatay ito sa labis na takot. Samantala, habang binabaybay ng grupo ang mahabang disyerto, ay tumigil sandali si Ramon nang makaramdam ng kirot mula sa kanyang kanang talampakan. Naupo ito sa mabatong buhangin pagkatapos ay dahan-dahang hinubad ang kanyang bota. Dito'y nanlaki ang kanyang mata nang matuklasang namamaltos pala ang paa niya mula sa hindi malamang dahilan. Tumigil saglit si Haring Jericho upang tignan si Ramon. Nakita niya din ang lumulobong paltos ni Ramon na kung saan halos hindi na nito kayang ipasok ang bota dahil sa sobrang pamamaga ng paa niya. Hindi tayo pwedeng huminto, wika ni Haring Jericho. Nako, ayos lang naman ako. Pinilit na sinuot ni Ramon ang boots niya tsaka sumunod kina Haring Jericho. Sa pagpapatuloy nila, napagawi sila sa isang mababaw na burol na kung saan habang tumatawid sila dito ay hindi inaasahang na-slide ang isang sipa ni Javier at nagtuloy-tuloy siya papunta sa ibaba ng burol dahil sa dulas ng buhangin. Nataranta ang grupo at sinubukang tulungan si Javier, subalit nagtuloy-tuloy pa rin ito sa pagkahulog. Javier! Nag-aalalang sigaw ni Ramon kay Javier. Bumagsak si Javier sa buhanginan kung saan kamuntikan na niyang mayakap ang isang espada na nakatindig sa lupa. Nagulat siya nang mabungarang katabilang ito ng ilang kalansay ng mga kabalyerong nasawi sa pagpunta sa lugar na ito. Dahil sa takot ay napaatras si Javier at agad na umakyat pabalik sa mga kasama. Nilahad ni Ramon ang kamay sa kanya at matagumpay rin siyang nakaakyat. Pinagmasdan nila sandali ang mga kalansay ng mga kabalyerong minalas. Dapat tayong magpatuloy sa paggalaw. Naiwika lang ni Haring Jericho nang maisip ang kanyang asawa matapos ang kalunos-lunos na sinapit ng mga kabalyero sa lugar. Nagpatuloy ang mga guni-guni ni Reyna Michelle nang magising siya dahil sa mahinang kaluskos na nagmumula sa madilim na sulok. Maya-maya ay muli na naman siyang nakarinig ng mga tawanan at hiyawan na sinundan ng mga hikbi na hindi pa matukoy kung saan ang gagaling. Bumubulong-bulong siya sa sarili para subukang patatagin ang kanyang loob mula sa mga nakakahilakbot na bagay na naririnig niya sa buong paligid. Tinatakpan niya ang kanyang mga tenga upang hadlangan ang mga hiyawan habang mahinang umiiyak dahil sa takot na nadarama. Huwag kang tumingin, magiging ayos ka lang. Huwag kang tumingin, magiging ayos ka. Hindi, huwag kang tumingin. Huwag kang tumingin, magiging ayos ka rin. Hindi na napigilan ni Reyna Michelle na mapakagulgol dahil sa sobrang takot. Hindi niya alam kung kailan titigil ang mga ito sa pananakot sa kanya o kung matatapos pa ba ang ganitong kakilakilabot na nangyayari sa kanya. Michelle! Sambit ng isang lalaki. Napatingin sa paligid si Reyna Michelle dahil pamilyar ang boses nito. Ha? Jericho? Hindi. Hindi, alam kong hindi ikaw yan. Alam kong hindi ikaw yan.
Alam kong hindi ikaw yan! Alam kong hindi ikaw yan! Tila nababaliw na wika ni Reyna Michelle nang magpakita sa kanya ang imahe ni Haring Jericho na nagmula sa madilim na sulok. Dahan-dahang naglakad ang doppelganger ni Haring Jericho palapit sa kanya at inilahad nito ang kamay para akayin siya. Mahal ko, tignan mo ko. Wika ng doppelganger. Napakalamig ng boses nito na tila nagmula pa sa hukay. Natukso naman si Reyna Michelle at tinangka niyang hawakan ng doppelganger. Ngunit naalala niya bigla ang sinabi niya kay Raya na hindi siya magpapadaig sa laro nito. Inilayo niya kaagad ang kamay sa doppelganger. Alam kong hindi ikaw yan! Singhal ni Reyna Michelle. Pakiusap. Kunin mo. Pagsusumamo ng doppelganger. Lubayan mo ko! Alam kong hindi ka ang asawa ko! Pagtataboy ni Reyna Michelle sa doppelganger. Ako to, si Jericho. Tara na, umuwi na tayo. Inalok muli ng doppelganger si Reyna Michelle ng kamay. Alam kong hindi ikaw yan! Paulit-ulit na sabi ng Reyna. Tignan mo ko. Ako to, si Jericho, ang asawa mo. Ligtas ka na ngayon. Malumanay na sabi nito. Tumingin si Reyna Michelle ng direkta sa mga mata ng doppelganger pero napansin niya na bahagyang namumula ang mga mata nito. May ugat-ugat pa ito sa gilid ng mga mata. Umalakhak ang doppelganger kung saan habang tumatawa ay unti-unting nalalapnos ang mukha nito na animoy natutunaw na kandila. Ang kanang eyeballs nito ay dahan-dahang nahuhulog mula sa eye sockets niya at dumaan ang isang daga sa bibig na kung saan halos mamatay sa sindak si Reyna Michelle. Malakas na napasigaw ang Reyna habang patuloy na tumatawa ang doppelganger na parang isang demonyo na nagpapalit-palit ng boses. Napayuko na lang si Reyna Michelle sa sobrang hilakbot at tinakpa ng mga tenga. Habang nagpapatuloy naman ang grupo ni Haring Jericho, ay marami pa silang nakitang bangkay ng mga kabalyero na nakahandusay sa sahig ng disyerto. Pumantay ang mga katawan nito matapos sapitin din ang mga nakakakilabot na karanasan nila sa loob ng madilim na tore. Dito ay nakitang kinakain ang kanilang mga katawan ng mga uwak kung saan halos nasuka si Javier sa kanyang nakikita. Tumigil sila para tumitig dito at pagkatapos ng ilang sandali ay muli silang nagpatuloy sa Dark Tower kung saan mga ilang metro na lamang ang layo nito sa kanila. Napuno ulit ng mga hiyawan ng buong paligid ng kwarto at talaga namang hindi na mailarawan ang hilakbot na nararanasan ni Reyna Michelle sa loob. Nanginginig siya sa takot habang umiiyak na nakatalungko. Maya't maya ay lilingunin ng mga aparisyon na nakapalibot sa kanya sa madidilim na sulok ng kwarto. Iilang mahal sa buhay ang nakikita niya, subalit tinutuya siya ng mga ito sabay pinagtatawanan. Paulit-ulit siyang sumisigaw habang umiiyak. Dahil sa sigaw ni Reyna Michelle ay pumasok sa kwarto si Raya at inaliw siya. Nakita ni Raya kung paano tuluyang nasira ang Reyna at dahil dito sinubukan niya ulit itong kumbinsihing sumama sa kanya at sinabing tanging siya lamang ang makakatulong sa kanya ngayon, wala nang iba. Shh, ayos lang, nandito na ako. Wika ni Raya, sabay niyakap siya. Nagpumiglas si Reyna Michelle ngunit kalaunan ay sumuko din ito. Napangiti si Raya nang tila nakuha niya na ang loob ng Reyna. Hinimas niya ito ng marahan sa likod upang kumalma si Reyna Michelle. Shh! Andito na ako aking Reyna. Pasensya na kung nagkamali ako na pinahirapan ka. Malupit ang ugat ng mandragora at sadyang tumatagos sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Itinutulak ka nito sa mismong kamalayan ng iyong kinatatakutan at pinanghihinayangan. Michelle, kailangan mong maging matapang ngayon para sa sarili mo. Kailangan mong labanan ito. Shh! Tana, hindi ka na ngayon nag-iisa. Pangako, hindi mo na kailangan mag-isa muli.
Ako lang ang mapagkakatiwalaan mo. Ako na lang ang natitira sa mundo mo. Yung ibang mahal mo, pinapahirapan ka lang. Galit sila sa'yo. Halika, sumama ka na sa akin. Umawak si Reyna Michelle sa kamay ni Raya at nagsimulang lumabas ng kwarto na kasama niya. Kailangan mo ng pahinga. Konting pahinga. Wika pa ni Raya habang hinihimas ang likod ni Reyna Michelle. Nauna siyang pumunta sa pinto subalit nakita ni Reyna Michelle ang lihim na pagngisi ni Raya. Kaya naman bumitaw siya dito at umatras palayo sa mangkukulam. Hindi. Kahit anong baluktot na laro ang nilalaro mo, hindi mo ako makukuha. Mas gugustuhin kong manatili dito at mamatay kaysa sumama sa'yo. Matapang na wika ni Reyna Michelle habang tumutulo ang mga luha. Dahil dito, nakaramdam ng galit si Raya at unti-unting nabubura sa labi ang matamis ng ngiti nito na parang kandilang natutunaw mula sa naglalagablab na apoy. Tumalim ang kanyang tingin kaya napaatras sa takot si Reyna Michelle. Sumilay muli sa labi ang ngiti ni Raya. Samantala, matagumpay na narating ni Haring Jericho ang Dark Tower na punong-puno ng kasamaan at hiwaga. Tinitignan nila mula sa labas ang paligid nito upang siguruhing walang kalaban na naghihintay sa kanila sa pag-akyat. Samantalang hindi naman mapakali si Javier dahil sa kakaibang aurang lumalabas mula sa loob ng itim na tore. Pakiramdam niya ay tila ba hinihigop nito ang buong enerhiya niya sa katawan. Pagkatapos ay parang pinaparilisa naman ang kanyang utak sa pamamagitan ng paglalagay ng takot sa kanyang kaluluwa. Napakiling ng ulo si Javier nang may sumilip na ulo sa kanya mula sa gumuhong bintana ng tore. Inakala niyang baka guni-guni niya lang yon pero laking gulat niya nang lumipat ito sa pinto sa ibaba kung saan nagtago ito kaagad nang bumunot ng espada si Haring Jericho. Hindi kaagad ito napansin ni Haring Jericho dahil natuon ang kanilang pansin sa kakaibang pundasyon ng tore na may pagka-creepy ang disenyo. Animoy pinifigure out ang madilim na kasaysayan ng mga taong pumasok sa tore kung saan di na nakalabas pa ng buhay matapos maengkwentro ang mga bitag at nakakatakot na nilalang na namumugad sa loob. Nagsimula silang pumasok sa pintuan ngunit wala na roon ang nilalang na nakita ni Javier. Kinuha ni Ramon ang sulong nakasabit sa pader na nasa tabi ng pinto at sinindihan ito. Sinimulan nilang galugarin ng madilim na pasilyo ngunit laking gulat nila nang bumungad ang ilang mga nakahandusay na kalansay ng mga kabalyero. Sinubukan nila na wag itong pansinin at magpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa marating ang spiral na hagdanan. Habang naghahanda na sila sa pag-akyat ay biglang nakalanghap ng masamang hangin si Javier na sinundan pa ng isang malakas na kalabog mula sa itaas. Parang may mali rito. Kinakabahang sambit ni Javier. Tumigil sandali si Haring Jericho upang lingunin si Javier. Hindi niyo ba napapansin? Masyadong madali para sa atin na makapasok. Dagdag pa ni Javier. Pwes, masaya ka ba? Masungit na nagpatuloy si Haring Jericho sa pag-akyat. Sa pag-aakalang kinakabahan na naman si Javier. Subalit nang nasa bandang kalagitnaan na sila ay sumalubong sa kanila ang bahagi ng hagdanan na puno ng sapot ng gagamba. Hinawi ito ni Haring Jericho gamit ang kanyang kampilan ngunit agad silang ginulat ng isang kalansay nang biglatong mag-react matapos itong sumama mula sa makakapal na sapot. Nang makabawi sa gulat ay sinuri ni Javier at Haring Jericho ang kalansay. Ngunit habang busy sila ay muling nagpatuloy si Eliseo sa pag-akyat nang may mamataan itong pasilyo sa itaas kung saan matatanaw sa bandang dulo ang isang silid. Jericho! Sigaw ni Eliseo na nagtuloy-tuloy sa pasilyo at agad na pumasok sa kwarto sa pag-aakalang naroon sa loob ang kapatid niya. Dali-daling sumunod si Haring Jericho ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay isang booby trap room pala ang napasok nila. Ang mga flagstone sa sahig ay tumutugon ayon sa pressure at bumubuga ng mga darts mula sa bibig ng mga rebultong nakadisplay sa buong paligid. Kung saan ang isa ay tumama sa binti ni Ramon
matapos nitong matapakan ng isang flagstone. "Tumigil kayo!" Pigil ni Eliseo, subalit napaluhod na sa sakit si Ramon. Nadiin nito ang kamay sa isang flagstone. Mabilis na lumipad ang palaso patungo sa leeg ni Ramon, pero mabilis nakakilos si Nicolas at tinabig niya ito ng espada upang ilihis ng direksyon. Tumilapon palayo ang palaso at pumasok sa isang rebulto sa pader. "Walang gagalaw! Manatili ng eksakto kung nasaan kayo!" Sigaw naman ni Haring Jericho nang mapagtantong nasa isang booby trap room sila. Sinipat niya si Eliseo na nasa kalagitnaan na ng silid, kung saan nagawa niya agad makalampas sa maraming booby trap sa sahig. "Ano ang tumutugon nito?" tanong pa ni Nicolas. Agad binunot ni Ramon ang palasong bumaon sa binti niya. "Ang mga batong parihaba, agad silang tutugon ayon sa presyon ng pagtapak dito," paliwanag ni Haring Jericho. "Dito, gagamitin ko to." Gumawa ng paraan si Eliseo para mabilis na makatawid sa kwarto. Ginamit ni Eliseo ang espada niya para idiin sa flagstone, kung saan agad niyang napareak ang mga sahig na may mga pressure. 3 palaso ang lumipad mula sa 3 rebultong nakadisplay sa gilid ng kwarto. Isa-isa itong iniwasan ni Eliseo at matagumpay na nakatawid sa kwarto. Nakuha agad nila ang mga pattern na binigay sa kanila ni Eliseo. Nakabisado agad ni Javier kung saan tumapak si Eliseo at naiwasan din ang mga flagstones. "Sumunod kayo sa akin," wika ni Javier. Ngunit habang nagmamadaling humabol ang iba, nagpasya si Eliseo na magpatuloy ng mag-isa upang hanapin ang kapatid niya. "Mauna na ako sa inyo." Lumapit si Eliseo sa pinto. "Hindi! Wag! Eliseo, tumigil ka!" Saway ni Haring Jericho. "Hindi! Ako ang dahilan kung bakit kayo nandito, kaya aakuin ko ang buong responsibilidad," tugon ni Eliseo. "Eliseo, sandali!" Pigil pa ni Haring Jericho. Hahabulin din sana ito ni Javier, ngunit isang flagstone ang natrigger niya, kaya agad na lumipad ang palaso patungo sa kanya. Gayunpaman, gamit ang kanyang kapangyarihan ay mabilis itong nailihis ng direksyon ni Javier papunta sa pader nang wala man lang nakakapansin sa ginawa niya. Umabot si Eliseo sa pintuan at umakyat sa susunod na spiral. Tumakbo siya papunta sa madilim na pasilyo kung saan may isang pinto pang natanaw si Eliseo sa itaas at inakyat ito gamit ang hagdan. Nagmamadaling pumanik si Eliseo sapagkat malakas ang kutob niyang nandito sa silid na ito ang kanyang kapatid na babae. At hindi nga siya nagkamali. Dahil pagbukas pa lang niya ng pinto ay sumalubong sa kanyang kapatid na nakatayo sa gitna ng silid habang may isang espadang nakalutang sa tabi nito. Lumihis ng galawang espada at tumutok ito bigla sa lalamunan ni Eliseo. Napatigil si Eliseo sa paglapit dahil wala siyang nakikitang tao o anumang humahawak sa espada na para bang may sarili itong buhay o kaya may isang nagkokontrol na hindi nakikitang nilalang kaya gumagalaw ito ng kusa ayon na rin sa kagustuhan nito. "Ate!" sigaw ni Eliseo. Napalingon si Reyna Michelle. "Eliseo!" Takot na takot si Reyna Michelle na hindi alam kung anong gagawin sapagkat maling kilos niya lang ay tiyak na malalaslas ang leeg ni Eliseo. Nagtataka naman si Eliseo kung bakit may nakatutok na espada sa kanya. "Anong ginawa niya sa'yo?" tanong ni Eliseo at binunot ang espada upang ipagtanggol ang kapatid. Nagmadali siyang lumapit sa ate niya subalit pinigilan siya nito. "Hindi, huwag! Hindi ka dito palalapitin. Ginawa ito ni Raya para protektahan ako. Hindi mo ako mapapalaya, Eliseo. Iwan mo na ako dito, pakiusap." Pagsusumamo ni Reyna Michelle upang hindi na masaktan ng kapatid. "Hindi ate, nangako ko kay Jericho na ililigtas kita rito. Sabay-sabay tayong lalabas sa lugar na to." Sinubukang lumapit ni Eliseo, subalit kumilos ang espada at sumundot sa kanya. Nakaramdam ng takot si Reyna Michelle para sa kaligtasan ng kapatid, subalit determinado pa rin ito na iligtas siya kahit buhay pa nito ang maging kapalit.
Hindi mo ito malalampasan. Lalaban ito hanggang kamatayan. Babala pa ni Reyna Michelle. Hayaan mo na ako dito. Umalis ka na. Dagdag pa ng Reyna. Ngunit mapilit pa rin si Eliseo at sinugod niya ang espada. Matapang na nilabanan ni Eliseo ang espada. Bumato ng kaliwat kanang taga si Eliseo, subalit maliksik umilos ang espada, kaya hirap na hirap siyang matamaan ito. Sinalubong ni Eliseo ang right strike ng mahiwagang espada. Umiwas si Eliseo at sumagot ng atake, subalit naiwasan nito ng espada. Nagtapon ito ng taga pero nakailag si Eliseo. Sinubukan niyang hampasin ito ng malakas, ngunit tila naramdaman ng espada ang balak niya, kaya umatras ito at binigla si Eliseo. Nag-swing ang espada papunta sa kanang balikat ni Eliseo. Agad na umilag ang binata, subalit naabot pa rin siya ng wasiwas. Napaigik sa sakit si Eliseo. Sumugod muli ang mahiwagang espada at tumaga naman sa leeg. Lumiyad ang katawan ni Eliseo, ngunit mabilis na nakapenetrate ang espada at tinapunan siya ng hiwa. Umiwas si Eliseo sabay sa paggulong sa sahig. Todong takot at pag-aalala naman ang nararamdaman ni Reyna Michelle na walang magawa kundi panoorin lang ang nakababatang kapatid habang ito ay nakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Ni hindi man lang niya magawang pigilan o pahintuin ang espada sapagkat wala siyang anumang kontrol dito. Si Raya lamang ang may kapangyarihan na ipawalang bisa ang spell, o kung aabot si Javier ay magagawa niya itong pigilan sa pamamagitan ng pagkontra ng spell dito. Kaya nga lang, hanggang sa sandaling ito ay hindi pa rin sila makalabas ng booby trap room dahil napaparami ang natatapakang patibong ni Nakael at Nicolas, kung saan bumubuga pa ng mga sibatang malalaking bunganga ng mga rebulto. Gayunpaman, kahit na dehado, patuloy pa rin si Eliseo sa kanyang pakikipaglaban sa naturang espada. Lumitaw sa likuran ng espada at tinaga agad si Eliseo. Gumulong pa atras si Eliseo at nag-iwan siya ng atake sa espada. Nasalag ang atake. Sinubukan ni Eliseo na magtago muna sa isang haligi, subalit sinundan siya ng espada. Pagkatapos ay pinaulanan siya ng mga taga. Tinadtad na parang hotdog si Eliseo kung saan nag-iwan ito ng mga marka sa haligi. Lumipat si Eliseo sa isa pang haligi. Mabilis na sinundan siya ng espada na parang magnet na tumusok sa kanya. Tumapak si Eliseo at naglakad sa haligi. Dumiretso ang mahiwagang espada na agad bumaon sa konkreto. Nang makalapag agad ay kumilos na si Eliseo at hinataw niya ng malakas ang espada, kung saan sinusubukan pa nitong makawala sa pagkakabaon. Isang malakas na hataw ang ginawa ni Eliseo, subalit hindi man lang ito tinablan na parang dumikit lang ang sandata niya sa talim ng espada. Bagay ni kinagulat din ni Eliseo, gayong sobrang lakas na ang hataw na ginawa niya. Nakawala ang espada at sumugod ito kay Eliseo. Hindi nakareak ang binata sa bilis ng pangyayari at nagulat na lang nang isang hiwa ang biglang dumampi sa kaliwang braso niya. Napadistansya si Eliseo, subalit isang hiwa pa sa kanang braso ang natamo niya. Muntik mabitawan ni Eliseo ang espada. Sa kabutihang palad ay mahigpit ang pagkakakapit niya dito. Gumanti siya ng atake kung saan hinampas niya ng malakas ang mahiwagang espada. Dinig na dinig ni na Haring Jericho ang malalakas na kalansingan sa itaas, kaya nag-isip sila ng paraan kung paano mapapadali ang paglabas nila sa booby trap room. Isa-isa nilang dinampot sa sahig ang mga sibat at sinubukang paghahampasin ng mga palasong lumilipad patungo sa kanila. Hindi na sila nag-aksaya ng oras para hanapin pa kung alin ang ligtas na tapakan. Basta tumapak lang sila ng tumapak sa lahat ng mga flagstones kung saan bahagyang umiepektibo ang kanilang naisip na paraan. Maayos nilang natatabig ang lahat ng mga palasong bumubuhos dahil sa mahinang trajectory ng bibig ng rebulto. Mabilis nilang napipredik ang pagbuga ng rebulto, kaya madali lang nilang natatabig at naiiwasan ng matutulis na mga darts na lumilipad sa kanila. At habang ginagawa nila ito, patuloy naman ang madugong labanan mula sa taas na parte ng tore. Dito ay nasubok ng husto ang galing ni Eliseo pagdating sa eskrimahan, kung saan tumalon ito matapos undayan ng malakas na atake ng di nakikitang nilalang.
Wasak ang lumang aparador sa likuran matapos makaiwas si Eliseo. Nagkapunit-punit na ang kanyang kasuotan at marami ng dugo ang tumagas sa mga braso niya mula sa mga natamong pinsala. Hirap na si Eliseo sa laban. Eliseo! Umiiyak namang sigaw ni Reyna Michelle na labis na ang pag-aalala para sa nakababatang kapatid na lalaki. Nagtangka itong lumapit subalit sumenya si Eliseo na manatili lang sa kinaroroonan at lumayo sa labanan. Hinubad ni Eliseo ang kapa at tanging baluti na lang niya ang natira. Tumingin siya sa nakakatandang kapatid. Bahagya lang itong tumango. Isang simpleng senyas na nagsasabing mag-ingat siya at huwag magpapabaya. Wala nang rason si Eliseo para hindi ilabas ang lahat ng natutunan niya sa laban na ito. Sa isang kisap mata ay nawala ang espada sa harapan ni Eliseo. Naramdaman bigla ng binata ang napakaraming vibration sa ere na tumama sa buong katawan niya. Kinumpas ni Eliseo ang kanyang sandata at nablak ang mga atake ng mahiwagang espada. Mula sa napakabilis na atake ay nag-spark ng apoy ang bawat salag ni Eliseo. Lumalagablab ang paligid niya at biglang lumitaw ang translucent figure ng may hawak ng espada. Mabilis itong sumugod kay Eliseo at nagbitaw ng mga atake. Isa lang ang nasalag ni Eliseo at nasugatan siya ng 2 beses nang matamaan siya ng mga taga sa katawan. Gayunpaman, hindi pa rin ito sumuko kahit natadtad na siya ng mga pinsala. Napahagulgol na lamang si Reyna Michelle sapagkat alam niyang hindi na talaga kaya ni Eliseo, subalit hindi pa rin ito tumitigil at patuloy na lumalaban para iligtas siya. Nang humupa ang apoy ay kasabay na naglaho ang translucent na nilalang. Ang mahiwagang espada na muli ang makikita. Sumugod muli ang mahiwagang espada kay Eliseo at ilang mga hiwa ang umulan sa kanya. Hirap itong kumilos sa bilis ng atake at nang salagin niya ang isa ay sinuportahan ito ng isa pa. Nagmistulang may lumitaw na after images sa harap ni Eliseo dahil hindi ito naglalaho. Nagkakalansingan na parang kadena ang mga espada mula sa patuloy na salpukan ng mga espada nila. Nagmistulang nagkaroon ng ipo-ipong apoy mula sa mga bigwas ng mga sandata. Sumabog ang sahig pero nakatalon palayo si Eliseo. Parang sibat na sumugod ang mahiwagang espada at biglang naglabas ng isang itim na usok ang kanyang talim. Bumigwas ito pero umilag si Eliseo sa kanan. Hindi ito matamaan pero bigla siyang nakaramdam ng kirot at ng hina. Napadistansya sandali ng ilang dipa si Eliseo nang mapansin ang kakaibang atake ng mahiwagang espada. Ang itim na usok na nagmumula sa blade ay tila humihigop ng life essence. Nawawala ang lakas ng sino mang mahagip o malapit dito. Hindi na nagiging madali ang lahat para kay Eliseo at mukhang kinakailangan niya ng gawin ang natitirang alas para mapahinto sa mga agresibong atake ang naturang mahiwagang espada. Hinawakan ni Eliseo ng 2 kamay ang espada niya at itinaas ito. Tila naglabas ng translucent na hangin ang blade nito. Naghanda naman ang espada matapos sumirko-sirko sa ere na tila ba mas ginanahan na sa laban. Sa isang bigwas pababa ng itim na usok sa paligid ng mahiwagang espada, lumayo si Eliseo, subalit sinundan siya ng espada at naglabas muli ng itim na usok. Dahil sinusundan si Eliseo, nagtungo ito sa isang estante na malapit sa bintana. May mga garapon at bote sa mga row at bawat isang madaanan ng itim na usok ay nalalanta at natutunaw na parang hinihigop ang dagta. Kailangan kong masira ang espada, bulong ni Eliseo. Nilikom nito ang buong lakas niya sa pag-focus. Animoy may nag-aalab na kapangyarihan ng katawan niya. Sumugod si Eliseo ng buong tapang. Sinalubong siya ng mahiwagang espada at nagbuga ng usok sa harapan ni Eliseo. Ang translucent na hangin ng mga slash ni Eliseo ang nagpahawi ng itim na usok. Tila may lumalagablab na apoy sa espada ni Eliseo at pinaikot-ikot niya ito habang papalapit sa mahiwagang espada. Umunday ng taga ang kalaban subalit sinangga ng armas ni Eliseo ang espada. Nagdikit ang talim ng mga espada kung saan naapula ng translucent na hangin ng itim na usok mula sa blade ng mahiwagang espada.
Hinawakan nito ni Eliseo sa handle subalit kumawala ang espada at nagunday ng saksak. Napaigik si Eliseo nang tamaan sa tagiliran. Nagpatuloy sa pag-atake ang espada habang iniinda ni Eliseo ang pinsala. Lumipad itong muli na parang sibat patungo kay Eliseo, ngunit pinasayaw ito ng sangga at nagpaikot-ikot ng ilang beses ang espada hanggang sa tumilapon papunta sa pader. Bumalik ito para atakihin ang binata. Isang bigwas ang pinamalas nito kay Eliseo. "Eliseo! Iligtas mo ang sarili mo!" sigaw ni Michelle. Tumakbo palapit sa bintana si Eliseo at binuksan ito. Nasalag pa ni Eliseo ang huling atake bago dumiretso palabas ng bintana ang espada. Dinig na dinig niya ang pagkahulog ng espada mula sa ibaba. Agad niyang isinara ang bintana matapos matalo ang di nakikitang kalaban. Napasandal sa bintana si Eliseo dahil sa pagod. Nakahinga ito ng maluwag sa nangyari. Napangiti naman ang nakatatandang kapatid niya dahil sa matagumpay na natapos ang laban. Subalit laking gulat ni na Eliseo at Reyna Michelle nang tumusok ang espada sa shutters. Ilang sentimetro lamang ang lapit nito sa pisngi ni Eliseo. Lumayo sa bintana si Eliseo na hawak ang dugo ang tagiliran niya at lumapit sa kanya ang kapatid. Naitukod ni Eliseo ang espada niya nang bumagsak siya sa sahig. Sinalo siya ni Reyna Michelle. "Huwag ka mag-alala. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Pangako. Magiging maayos din ang lahat." Wika ng Reyna. Saglit lang. Ang sakit. Hindi ko akalain na mananalo ko." Wika naman ni Eliseo habang nakaunan ito sa mga bisig ng ate. Napaluha tuloy si Reyna Michelle. "Ipagmamalaki ka ni tatay," sambit ni Reyna Michelle. At sa'yo, alam kong sobrang ipinagmamalaki mo na ako." Sa huling sandali hinawakan ni Eliseo ang ate niya, kung saan hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga ay nagpakita ito ng ngiti sa pinakamamahal na kapatid. Bagamat binalaan na siya ni Reyna Michelle na ang enchanted sword ay nilalayong protektahan siya, nilabanan pa rin ito ni Eliseo hanggang sa kamatayan para mapalaya lamang ang ate niya.